Hello, anyong. So magre-react tayo dito sa episode 14 ng True Beauty. So iniisip-isip niya pa kung papasok ba siya o hindi. Kamika pala siya talaga. No, papasok talaga siya ng kamika. Pero, naisip niya, siguro, bakit pa siya magme-makeup? Pwede naman siya, gamitin niya na lang yung bare face niya. Saka maganda naman siya, kahit naman wala siyang makeup eh. Ni-remove niya yung makeup. And then, syempre, yung bag charm niya, hindi niya kakalimutan kasi maglalantad na sila ni Papa Suho. O, diba? Fighter ang joking natin. All smiles. Syempre. Sinabi niya nag-date sila ni Suho. And then, syempre, sinabi niya na boyfriend niya na si Suho. Lalong maingit yung mga ito. And then, syempre, here it comes. Si Papa Suho, nasa likod ni Jokyo. Ay, nasa ulan pala ni Jokyo. Syempre, very proud si Suho. Kasi, palaban ang ating si Maring Jokyo. Kakasimula pa lang ng series, nakangiti na naman ako. Sarap na naman ng aking kinis niya sa noo. Oh, diba? O himatayin tong mga to. Pati yung kapatid niya, si Joyoung. Talagang, ang smile niya, ang cute. Talagang lantad na. Ibig sabihin, talagang mahal na mahal siya ni Suho. Diba? Kaya siyang ipaglaban. Oh, at saka nagmamalaki. Talaga yung smile niya. Diyos ko, nakakatuno naman yung smile nito. Oh, let's go. Oh, diba? Ano kayo yung mga bully na to? Siyempre, yung bag charm, naka-display. Talaga si Suho, diba? Papabol talaga. Hindi na sila patago na nagde-date. Nakalantad na. Katanong siya, bakit daw siya hindi nag-makeup. Naalala niya yung sinabi ni Gowon minsan sa kanya na kung ikakahiya niya or magkagalit siya dahil sa look niya, para nang inabit niya na rin dun sa mga nabubuli sa kanya na loser nga siya. Sabi niya sa sarili niya, mag-start na siya. Bakit hindi na pumasok sa school na walang makeup, bare face. Saka hindi niya naman kailangan na magtago. And si Suho, diba? Papa Suho, may tagapagtanggol siya. Pati yung kapatid nag-report sa nanay kasi si nanay nag-aalala siguro. Eto na, nakalantad na sila. Pumasok sa classroom magkasama yung dalawa. Yun, diba? Gulat si Sujin eh. Sujun, malungkot. Malungkot ang face ni Sujun. Talagang luntara na sila. Si Suho, nakasmile sa kanya. And, syempre, of course, wag natin kakalimutan si Marin Sujin. Galit na galit ang mukha. Oh, may sulat si Suwa sa kanya. Ito naman si Mr. Han. Malungkot pa si Mr. Han eh. Nagulat siya eh. Nandiyan si Jokyoung eh. Di ba? Nagulat siya. Nandiyan na si Jokyoung. Nag-report na ng school. Nag-report na sa klase niya. Oh, worried daw si Teacher Han. Umiyak si Teacher Han. Please, nakabalik na daw si Jokyoung. Si Maring Sujin galit na galit. Saka sinasabihan siya ni Maring Sujin na nagdi-display na silang dalawa ni Suho. Display ba yun? Hindi naman karapatan yun ng dalawa kasi nga mag-boyfriend na sila. Hindi yun nag-a-attract ng attention. Nasabihan siya naging malakas ang loob niya dahil dinidate niya si Suho. O di syempre, narinig siya ni Suwa tuloy. Galit na galit si Suwa sa kanya. Sinabihan siya, you're the worst. Natanong niya bakit siya kailangan mag-apologize kasi pinagpa-apologize siya ni Suwa kay Jokyoung. Sabi ni Suwa, ikaw ang nag-upload ng video at photos ni Jokyoung. Narinig niya nung time na kinonfront ni Sujun, si Sujin. Nandiyan si Suwa. Narinig niya yung dalawa. Kaya nalaman niya na si Sujin talaga ang may totoong pakana nung posting nung video at saka nung photos doon sa online community nila. Iniintay niya daw mag-alala si Sujin at kasi hindi pumapasok si Kyung. Pero never daw, tinintay daw niya mag-apologize kay Jokyoung. Pero hindi. Grabe. Pero sa tingin ko nakakaawa din si Sujin. Kasi syempre, tampunan na naman sa kanya si Suwa. Wala na nga si Jokyoung. Di wala na siyang friend. Walang natira sa kanya. Kasi pinairal niya yung galit niya. Pero somehow, nasasaktan din to. Kasi syempre, di ba, yung dalawa, friends niya eh. Wala akong magagawa. Inabangan siya ni Suho. Sinasabihan siya bakit daw siya laging nagko-cross ng line. Tinatanong siya kung may problema. May problema sa bahay. Kasi hindi naman daw siya ganyan eh. Syempre, kakilala niya to eh. 10 years ba naman sila magkakilala ni Sujin eh. Yun lang, nagsimula lang yun kasi nga, di ba, minahal ni Suho si Jokyoung. Syempre, ang iniisip niya, ang gustong maging karelasyon ni Suho. Pinapahingi ng tawad ni Suho before na mag-regret si Sujin sa pinagagawa niya. Pero feeling ko si Suwa, nagtampo lang to sa kanya. Kasi, syempre, friends sila eh. Hindi niya sinabi. Nalaman niya dun sa online community na yun na may boyfriend na siya. And then, syempre, yung totoong mukha niya. Kaya ganun. Diba? O, sinasabi niya, bakit daw kay Sujin niya sinabi? Sa kanya, hindi. Diba? Nagtatampo lang to.
sorry si Jukyung. Kasi kasalanan din naman ng Jukyung kasi hindi niya sinabi. O ayan, nagtampo siya kasi nga, di ba, pinahanapan niya ng boyfriend si Jukyung. Samantalang may boyfriend na pala. At nalaman niya pa sa online community, imbes na sabihin ni Jukyung sa kanya. Kaya din siya nagtampo. Yun lang yun. Nag-usap yung dalawa. Si Sua saka si Jukyung. Bakit naging ganun si Sujin? Si Sujin daw ang bumitaw sa kanila, hindi naman sila. Ibig sabihin talagang hindi sila importante. Kasi mas pinili ni Sujin na mas magalit sa kanila. Syempre galit na rin yung kay Sua kasi kumampi kay Jukyung. In fairness ang bait nito ni Sua. Ihag natin si Sua. Kasi syempre diba, in-advisean pa siya. Mag-dermatologist, mag-lots of water, and start taking vitamins para at least yung mukha. Diba? Yun lang naman yun eh. May magsasabi lang naman kay Jukyung ng mga ganong bagay. Kasi diba wala naman siya talagang kaibigan na permanent friend. Diba? Ito lang, yun, lumipat lang siya dyan sa school na to. Diba? Na-meet niya si Sua, si Lisu, si Sujun, si Guwon. Lungkot si Sujun. Naalala niya yung pagpasok ni Suho at saka ni Jukyung kanina. Umiyak ni si Juyung eh. Kasi binasted si Juyung ni Guwon. Ayun, pinagpuputok ng butchi ni Juyung na yung nararamdaman niya. Huwag kang mag-alala, ganyan din si Sujun sa kapatid mo. Hindi ka nag-iisa. Kung ikaw kay Guwon, si Sujun naman kay Juyung. Pareho silang nararamdaman. They are on the same boat. Sabihin ni Guwon na busted siya para makapag-move on na siya kung walang nararamdaman. Parang si Sujun, diba? Gawin niya rin yung kay Jukyung. Magsabi na siya, magtapat na siya para at least, diba, makamove on siya kung talagang babaste din siya. Ito naman yung mga classmate niya. Nagtatanong kung paano nag-start yung relationship nila. Ito na yung circle of friends niya. Talagang tinanong pa niya kung sino ang saan ang first kiss. Ito naman si Suho. Ano siya? Kiss and tell. Sasabihin pa. Tinginan yung dalawa. This is hard. Nakita ni Mr. Ha, nag-holding hands yung dalawa. May kasama pang paa. Pati paa. Nag-holding hands na. Nag-anuhan pa ng paa. Paa sapatos pala. Point ng sapatos. Lantad na sila. Magkasama na sila. After class, magkasama na sila. Natulog siya sa music room. Oo. Sujun. Nandiyan si Sujun. Aba, may alone time yung dalawa. Umalay mo mag-confess na to si Sujun. Pero paano siya mag-confess? Tulog nga si Jukyung. Nagkakasya lang siya sa tingin kay Jukyung. Tinitingnan niya lang. Nakakaawa si Sujun. Nakakaawa siya. Hanggang tingin lang siya. Pero kung ako sa kanya, sabihin niya na. Naalala niya yung paano sila nag-first meet. Yan, tumakbo. Yung sa motor. Yan, yung tumakbo sila palayo dun sa mga bullies ni, Sujun. Feeling ko, love at first sight na nangyari sa kanya kay Jukyung. Ayan. Kaya lang parang nakakaawa siya. Yan ang parang naman ang masakit. Yung na-in love ka, tapos parang pinasarili mo, tinatago mo, na ikaw lang nakakaalam. Parang ang sama sa pakiramdam. Buti sana kung may masasabihan kang kaibigan. Nagising siya. Namin suskasin kasi diba yung sa ospital, nagpanggap siya suskasin ni Suho. Hindi niya daw na full si Sujun. Alam niya. Yan tungkol siguro to sa video na pinatake down. Thank you si Jukyung. Ito naman si Suho. Inaasar ng mga klase. Kasi yung bag charm nga, pareho sila yung Jukyung, diba? Inaasar tungkol sa date. Papakita niya, mga sinerch niya. Ibig sabihin, nag-search din si Suho ng mga pupuntahan nila ng Jukyung sana. Kaya alam marunong nito sa Taegon eh. Nakita yung video niya, sinad kay Jukyung. Yung sinad niya sa kay Jukyung. Tinignan ng mga to. Pero at least, diba, may kaibigan na siya. Nakikipagkaibigan na siya. Kasi dati-dati, diba, parang may sarili mundo siya eh. Ito naman yung dalawa, nag-date yung at saka si Sua. Pero mas maganda sana kung kasama nila si Sujin. Nakita nila si Yimin. Binubuli na naman. Syempre, of course, to the rescue si Jukyung. Ito si Zime, ingit na ingit to sa kanya kasi may boyfriend niya si Suho. May boyfriend na siya si Suho at saka nasa tabi niya pa si Sujun. Kaya naggagalait ito si Zime kasi crush na crush niya rin si Sujun eh. Binato ng corn dog. Tinamaan sa noo. Sa face pala. Ano ko ngayon masarap. Palaban na si Jukyung eh. Hindi na to aatras sa pambubuli ni Zime. Talagang lumaban na din eh. Pati si Suho at saka si Imen talaga. Ayan umali na din sa pakikipag-away. Yung dalawa naman kasama naman ni Suho doon sa bahay. Ayan, naglalaro ng games. Naglalaro sila. Parang alam ko to, Tekken. Knockout. Nice game. Knockout ulit. Nice game ulit. Tatlong to si Ankyu, si Taewon, at saka si Suho naglalaro ng Tekken. Yung dalawa, yung tatlo naman ng mga babae nakikipagsuntukan din. Nasa hirit si Papa Suho paglalaro ng Tekken. Knockout.
Oh, naka-knockout si Papa Suho. Naman tong mga babaeng to. Diyos ko. Churong, nakita sila ng Churong. Andyan si Churong. Pinagtanggol sila. May bago ng trio dito si Yimen, si Jokhyung, at saka si Suha. Sa tingin ko, ito na yung tatlong to. Ayan na. May bago ng magkakaibigan. Si Yimen, si Suha, si Jokhyung. Si Yimen in, Sujin out. Samantalang si Suho ito, nag-iintay ng kanyang messages. Daming messages kay Jokhyung. Pero hindi naman masisisi to si maging ganyan si Suho kay Jokhyung, yung chine-check niya. Kasi nga, pinagdaanan ni Jokhyung. Kaya siya, parang nasa protective side ni Jokhyung. Sinasabihan na wag mag-obsess daw sa girlfriend, sabi ni Taewon. Si Taewon naman kung maka-advise hindi naman ginagawa. Kasi nga, kay Suho, pagdating kay Suho, para ring natiklop din Inaasar nila si Suho. Don't make her get sick and tired of you, sabi ni Taewon. Ay nako. Samantalang si Jokhyung umuwi, napagod na pagod. Pagod makipaglaban kay Nasime. Wala plakda Feeling ko, lobat to, hindi makakapag-text, hindi makakapag-call. Yung isa, nag-iintay ng kanyang text and ng kanyang call. Ito, lockdown na. Dahil nga sa laban niya kanina kay Sime, napagod. Samantalang yung isa, nag-iintay ng kanyang call and text. Hindi mo palagay si Suho 12 midnight. Nag-iintay pa ng messages. Pero diba, paka-sweet naman ni Suho. 3 o'clock na nag-iintay pa. Tinawagan si Taewon. Pinapa-text niya sa cellphone niya. Pinapa-text ni Suho Taewon sa cellphone niya kasi baka daw sira. Kaya wala pumapasok na text messages. Tatawa ako dito. Ay nako. Nag-aalala kay Jokhyung Samantalang isa tulog na Tinatawagan ni Jokhyung si Suho. Naman si Suho, nakatulog. Ayos din ang trip nito. Nasa noon niya yung cellphone. Hindi niya masagot kasi tulog dahil nga napuyat kakaintay ng text at saka ng call ni Jokhyung na hindi naman makagawa kasi lakda yung nanay may gift kay Jokhyung. Makeup case. Gusto niya daw maging as popular as si Lina. Diba, ang sweet naman ng nanay na to. Maganda diba, nag-open up silang dalawa. Ang ganda, tingnan. Sa school, ang away si Suho at saka si Jokhyung. Why are you being clingy daw? May pa-backhug pa si Suho Si Sujo nandyan. Feeling ko panaginip lang to. Posible naman maganyan yung dalawang yun. At saka si Suho. Diba? Panaginip na. Nagulat. Ayan, tingin agad sa cellphone Nakahinga siya kahinga ng malalim Ang gaganda ng mga damit ni Suho. Feeling ko pag ako nanonood sa kanya, parang feeling ko nasa fashion show. Ang ganda ng mga suot Bagay na bagay pati sa kanya. Dami yung tanong Kasi nga hindi diba nag-text, hindi nag-reply. Naalala niyo sabi ni Taewon, clingy type. Ang nasabi niya lang, where are you? Oh no! Seryoso si Jokhyung dito sa kanyang makeup career. Nagandesidido siya. Na ito ang tahaking niyang landas career. Yung pagme-makeup, pagiging makeup artist. Sabagay, ito naman ang hilig niya Binisita ni Sujun si Suho. Inaasar niya bakit daw nandyan siya sa imbis makipag-date. Siya daw magtuturo kay Suho. Thing is about instinct daw sabi ni Sujun. Palaban din to Nagmamayabang si Suho na professionally trained daw siya I-grant daw yung loser daw mag-grant doon sa winner ng wish niya. Sabi ni Sujun. Palaban yung dalawa hindi man lang nagpalit ng damit sa to si Sujun Samantalang si Suho naka-uniform malakas si Sujun Si Suho naman prostrate kay Jokhyung na hindi sila makapag-date. Binuntun kay Sujun. Yung galit na binubuntun sa kanya sabi ni Sujun So, diba natalo si Sujun. Gusto pala ni Suho kumanta si Sujun. Ayan, gusto niya kumakanta si Sujun Yung kanta na to ang meaning parang inaalay niya kay Jokhyung. Yung lyrics ng kanta parang associated kay Jokhyung. Tuwa si Suho. Yung kanta is, you stole my heart from the moment we first met. Di ba ganun yung nangyari sa kanya kay Jokhyung? Ayan, may nag-video ng performance niya. Wala date si Suho. Nag-date na lang si Sujun at saka si Suho. Wala hindi mahal gilap si Jokhyung Gusto niya ulit kumanta si Sujun. At saka kasi yun din ata ang gusto ni Siyon para sa kanya, ang kumanta siya. Tinatanong ni Suho kung ano daw ang wish niya kung siya ang manalo. Gusto niya mag-ask ng permission kay Suho na sasabihin niya yung nararamdaman niya kay Jokhyung bagong mukha ni Suho. Para kay Sujun kasi gusto niya malaman kung i-reject siya. Nagbago yung mukha ni Suho para makamove on na daw siya kung i-reject siya ni Jokhyung.
mainit ang ulo. Ano kaya ang nangyari dito? Alam ko na, sinabi siguro ni Sujun na gusto niya magtapat kay Jokyung. Mag-aas ng permission sa kanya, siguro doon nabuisit. Alis na si Jokyung, pinigilan naman. Hindi niya rin natitiis. Ang dami niya kasi gustong sabihin, hindi niya masabi. Sabi na, yung inner self niya nagsasalita. Ng inner self niya na wala silang proper date. Sinabihan siya ni Taego na clingy siya. And then si Sujun gusto humingi ng permission sa kanya na sabihin yung nararamdaman kay Jokyung. Sa lahat ng sinabi niya, ang sinabi niya lang, sarang I love you siya kay ang dami sasabihin, no? Sarang lang. Kinilig naman si Jokyung. Magde-date sila. Pagkatapos ng exam ni Jokyung. Pupunta sila ng beach. Mag-formal date sila doon. Nabi ni Jokyung, inaasar ni Jokyung na asar sa kanya Alam mo to Sujin, kung kakausapin lang ng magulang niya, magkakaintindihan sila. Medyo kasi parang napapagod na rin si Sujin ng tatay Kakadikta. Dinidiktahan siya ng dinidiktan ko ang gagawin. Kaya siguro napupuno na rin si Sujin. Nagwala na Napapagod na rin. Ayan, isigaw. Breakdown na Wala, hindi rin may pagtanggol kasi ng nanay niya si Sujin No sabihin lang ata ng tatay yun ang ginagawa Iba rin ang ugali ng tatay. Nagsalubong si Sujin at saka si Jokyung. Ayan, pinag-uusapan siya. Kaya parang pinag-chismisan siya ng mga klase niya. May online community naman, may nag-post na naman. Ayun, may posting sa online community yung tungkol kay Sujin, yung sa ginawa kay Jokyung. Ito yung sinasabi ni Sujun sa kanya. Na akala mo, nasisira mo si Jokyung, hindi ang sinisira mo yung sarili mo lang. Kawawa naman, tingnan mo. Yung ginawa niya kay Jokyung, sa kanya bumalik. Ngayon na pinag-uusapan din ng mga kaklase. Kawawa, wala siyang akampi. Grabe. Siya tulad, ang ginudge din tuloy siya. Hindi rin makakibo si Suwa. Kawawa naman, umalis tuloy. Sinundan ni Jokyung. Nakakaawa rin to si Sujin. Alam mo kung bakit? Kasi parang lang siya kulang lang sa pagmamahal, kulang din sa aruga ng magulang. Siyempre, yung kay Suho, friend niya for 10 years, doon siya nagdepende. Kasi ka-close niya Nung pumasok si Jokyung, parang naalog yung mundo niya. Iba yung naging focus ni Suho, si Jokyung. Siya, parang na-left out siya. Wala siyang kakampi. Wala siyang friend. Kasi siyempre, ang aasikasuhin ni Suho, yung girlfriend na. Kaya si Sujin, parang doon lang, parang nag-iba yung mundo niya na wala na si Suho. Yung magulang niya, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang pinapagalitan. Samantalang to si Jokyung, tinatanong niya kung may sasabihin. Parang iniintay lang naman yung Jokyung na mag-sorry si Sujin sa kanya. Parang kalimutan yung nangyari, di ba? Ganun yung gusto ni Jokyung. Kasi parang nangihinayang din siya na maisalba yung friendship nila. Ayaw niya mawala si Sujin daw. Kaya nag-reach out siya for the last time. Para hindi siya mag-regret na hindi niya ginawa yun. Talagang pa rin siya na hopeful siya na magkaayos sila ni Sujin. Kaya lang parang si Sujin parang ayaw na. Kasi feeling siguro ni Sujin, may babalik pa ba sa dati? Oh no! Tingin ba daw ni Jokyung babalik pa sila sa dati? Parang hindi na rin talaga. Wasted yung friendship dahil lang sa lalaki. Seriously? Bagay, hindi mo naman masisisi bakit madidiktahan mo rin ba si Suho kung sino ang gustuhin, mahalin, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin mo na dahil 10 years na magkaibigan si Sujin at saka si Suho, si Sujin ang pipiliin. Siyempre, kung sino ang minamahal at laman ng puso ni Suho, yun ang gusto niya. Itong flashback na to, yung flashback nila ng paano sila ni Sujin. Napaka-protective din sa kanya ni Sujin pati. Naalala mo yung nakita sila na bare face siya, di ba? Hinide siya doon sa jacket. Kaya nakakapanginayang yung friendship na yun. Nawala. Umiiyak din si Sujin. Pareho lang sila ni Jokyung. Nawala yung kaibigan. Pareho. Naghiwalay sila na ng lalas. Talagang masama ang loob nila sa isa't isa. Si Sujin tumawag na. Nag-worry. Pero pinayagan ni Suho na sagutin niyo yung tawag. Kasi makipagkita ni Sujin. Kaya lang, magkasama si Suho at saka si Gusto daw isama ni Jokyung si Suho. Ayaw ni Sujin, sila lang daw. Pumayag si Suho na magkita sila ni Sujin. Napaka naman ni Suho. Lakas naman ang trust dito sa dalawang to. Para kaya tinatanong ni Jokyung si Sujun bakit daw siya inimbitahan daw ang sasabihin. Sabi naman ni Sujun may hihingin siyang relationship advice. Sinabi niya na may girl na nagugustuhan siyang girl. Pero mag-move on daw siya. Tanong ni Jokyung kung tinasinabihan bakit daw mag-move on, hindi pa sinabi. Dahil daw may boyfriend na. Wait, it's to be a girl na who's already taken na. Gustong gusto niya yung babae daw. Inutusan pa na.
Naka-steal niya daw. Steal ni Sojun yung babae. Tinatanong kung nasa school nila. Secret daw sabi ni Sojun. Na-realize niyo na siya? Siya? Napatingin si Sojun eh. Hala. Si Suwa. Ano ba naman? Kaklulis nito. Napaka-dense ni Kung ang maganda daw ba? Sabi ni Sojun, oo. Oo, di ba? May high standards daw siya. Maganda nga naman talaga si Jokyung. So, feeling ko lang si Jokyung, meron na siyang something na hint at na may pagtingin sa kanya si Sojun. Is posibleng hindi niya malalaman na may ganon, yung lalaki. Hindi mo mararamdaman na may pagtingin sa'yo. Posible yun, di ba? Yung tatay naman ni Suho, ayan, tuwang-tuwa. May-message siya. Oh, nahilo. Oops. Gamot? May sakit yung tatay ni Suho. Kala yung tatay ni Suho? Oo, nahimatay. Oh, magdo-date yung dalawa. Naiwan niya daw yung cellphone niya. Tinatawagan natin ni Jokyung. Naiwan yung cellphone ni Suho. Pareho sila match ng yung ninit na scarf. Ang tuwa si Jokyung sa scarf eh. Tanong si Suho, bakit hindi ka siya kasama? Di ba kasi lagi siyang ayaw niya magpa-picture. Ngayon gusto niya breaking the rules. Ngayon, gusto niya na mag-post ng picture niya kasama si Jokyung. Diba? Minsan talaga, pag nai-indab ka, yung mga rules mo nababago mo rin. Diba? Para bagayan mo rin yung tao. Ang ganda-ganda niya, Ang ganda-ganda ni Jokyung. Gwapo rin niya, Gwapo talaga ni Suho. Ang ganda nung kay Jokyung, yung kay Suho, Diyos ko. Ito na ang kapuntasan ni Suho. Hindi siya marunong mag-drawing. Yun lang yun. Katakot yung ganito. Takot ako sa heights. Sila, yung magtitingin ka sa ilalim, makikita mo yung parang see-through lang. Hindi mo ako mapapaswing sa ganyan. Hindi mo ako mapapakit sa matataas. Ang cute naman, di ba? Tuwa. Ay, ang cute naman ng couple na. Pre, pagkaunang talaga, sa relasyon, sweet lagi. Yan pa lang nalaman ni Sojun na kapatid siya ni older sister siya ni Jokyung. Yung kumakanta siya, may kumuha ng video, nakita ng kapatid ni Jokyung. Na niya, nire-recruit niya para maging singer daw. May pahabulan pa sa dalampasigan eh. Ay, ang cute naman talaga ni Suho. Diyos ko, mapag-gumiti. Ay, naku. Tumulat siya sa buhangin. Suho, I love you. Ito na yung reply niya dun sa pag I love you ni Suho sa kanya. Ayan na si Suho, makikita na ni Suho. What did you write? Oh my God. Nabura ng tubig ng dagat. Nabura ng tubig dagat yung kanyang I love you. Hindi nakita ni Suho. Ito si Sojun, pumunta sa bahay ni Suho. Hinahanap niya si Suho. Katok ng katok. Kaya lang wala naman nasagot kasi nga yung cellphone na iwan dun sa loob ng bahay. Tinawagan niya si Taewon. Hinahanap si Suho. Tinatanong yung si Jokyung kung nasaan si Jokyung. Yun. Nalaman niya kung nasaan yung dalawa. Sweet naman dalawa. Kinukwento yung tukbuki sila ng dalawa ni Sojun. Like someone. So, si Suho down. Tawa talaga. Diba? Gayang ni Suho na siya ang kursunada ni Sojun si Jokyung. Natawa ako eh. Tawang-tawa si Suho eh. Nagalit si Suho. Si Sojun, bakit hindi sumasagot si Suho sa telepono niya? Samantalang itong dalawang to magpa-firecrackers. Si Sojun nababaliw na kakana. Sasabihin niya kung ano nakasulat doon kanina. Sa sun. Ang may hindi si Suho. Pumikit si Maring Jokyung Natawa sa kanya si Suho eh. Alay ko namumula. Init yung mukha ko eh. Why are your eyes closed? Akala niya. Halikan siya. Ay nako si Jokyung. Diyos ko. Kinis niya pa rin. Diba? Sa cheek. Hindi nga lang sa lips. Si Marin Jokyung, na may mihasa na to. Nakatatlo ka na, nag-kiss. Tama na muna. Sa susunod naman, i-reserve mo muna. Ako sa kanya. Ay, nako. Pununo yung cellphone. Umalis siya. Natira lang si Jokyung. Nanonood ng firecrackers. Eto na si Sojun. At saka yung assistant. Yung assistant to, yung bagong assistant ng tatay niya to eh. Di ba kasi pinag-resign na yung luma. Bago na tong assistant. Taka si Suho, bakit sumunod si Sojun? Nagalit si Sojun, bakit hindi daw sinasagot yung cellphone? Yung nangyari talaga sa tatay, ibig sabihin, ayun, may brain hemorrhage. Nagpa-brain surgery yung tatay. Talaga may emergency na, kaya sinundo talaga si Suho. Malungkot si Suho. Yung tatay pa naman excited na magkita sila. Nag-message siya kung saan gusto ni Suho kumain. Minsan para pag ang saya-saya mo, malit din na yung lungkot. Ilang dalawang joke yung saya nila kanina, diba? May kapalit naman. Hindi niya ine-expect. Nasa airport na si Suho. Comfort lang yung Jokyung. Parang si Suho parang naninimbang siya kay daddy niya o kay Jokyung. May iiwan niya kasi si Jokyung. Pero mas importante naman syempre yung tatay niya muna. Yung nandyan lang yan. Nag-iintay sa kanya. Yung tatay niya nandoon. Fighting for his life. At least nandyan si Sojun naaalalay kay Jokyung. Kaya siguro at ease din siya. Nandyan si Sojun.
Sinabi niya na sobrang, mas lalong umiyak si Soo. Sad scene. Sad episode. Nakasmile lang si Jokyung para at least siguro mampante si Soo. Pero deep inside her, masakit. Nag-aalala siya kung bakit mamatay daw yung tatay ni Soo. Kawawa si Soo. Buti na lang nandiyan si Soojun. Umiiyak si Soo. Aeroplano. Kung kailan naman sila nagsisimula na magkasundo ng tatay niya, bigla naman nangyari yan. Diba sabi niya mag-uusap sila pagbalik ng Korea. 2 years later, lasing si Jokyung. Ibig sabihin, hindi nakauwi si Soo. Ano kaya nangyari? Bakit hindi nakabalik si Soo? Grabe kaya yung lagay ng tatay niya. Naiwan pala si Jokyung long distance relationship. Parang nasa university na sila eh. Soo naman parang nasa US pa. Ayan, don't wait for my calls anymore. Sleep well, sabi ni Soo. Naghiwalay sila? Nag-break sila? Kaya naglalasing si Jokyung. Nami-miss niya si Soo. Because I missed you. Pero sabi ni Jokyung, I didn't miss you. Yan, tapos na naman ang ating reaction sa episode 14 ng True Beauty. So, abangan natin next week yung last 2 episodes ng True Beauty, 15 and 16. So, hindi ko alam. Medyo magiging sad ako niyang time na yan kasi talagang mahirap mag-let go sa isang series na talagang kinabaliban mo, nagustuhan mo. Hindi lang dahil sa kinikilig ako lagi kay Chaonu. Nagustuhan ko yung cast, nagustuhan ko yung arte nila, and then syempre yung kwento na din nagustuhan ko. So mahirap mag-let go sa isang series na talagang nagpakilig, nagpasaya, at from December to February talagang lagi ako nakangiti, laging maganda ang aking pakiramdam, and then syempre masaya kasi nga dahil sa True Beauty. So ngayon nalalapit na ang kanyang ending, so titingnan natin. See you next week sa reaction sa episode 15 and 16 ng True Beauty. Okay, see you next week. Sit back, have fun, and enjoy. See you on my next vlog. Bye!